Grabe guys, sobrang bigat. Sobrang dami kong gulay yan oh. Sobrang daming asparagus, may peka-pepa, may broccoli. Hi guys! Maayong udto sa inyong tanan. Sobrang aga ko ngayon dito sa hospital pero wala naman akong pasok. Day off ko pa today. Kababalik lang namin galing ng kababalik lang namin galing ng Sweden. Pero kahapon di talaga ako nag-vlog guys kasi sumama talaga yung pakiramdam ko. Sobrang lamig kasi dito sa countryside. Tapos nung nanggaling kami sa Sweden, tapos pagdating ng Helsinki, warm. Pagdating dito sa countryside guys, sobrang lamig. Tapos yun, sumama yung pakiramdam ko. Wala naman virus or anything. Siguro na ano lang, nasubawan. Nasubawan na, nahanginan ng hubon. Pero guys, nandito ako sa hospital ngayon because I have a colutus. Yung colutus is para siyang seminar. Kasi meron kaming mga students na Filipinos na paparating dito sa hospital. And dun sa ward kung saan ako nag-work, merong dalawang student na Filipino na magharyoy tulo sila or yung mag-practical training. So, ako yung isa sa mag-mentor sa kanila. Tapos, meron ding, aside sa mentor, meron ding supervisor. So, yung dalawa kong kasamang fin, sila yung supervisor. Ako yung mag-mentor para turuan sila guys, para maintindihan talaga nila yung mga bagay-bagay dun sa ward namin. Kasi nga, Filipino, English, yung main language nila. And sa trabaho talaga dito sa hospital, finish talaga siya. So, para maintindihan nila ng maayos, kaya ako magme-mentor. So, ang purpose nitong mentoring training is para mag-guide namin sila kung ano dapat yung mga dapat gawin. And during training, bakit hindi nag-open yung door ng automatically. Ayun. So, pasok naman ako dito. Actually, yung training is doon sa new building. Sa baba lang ng aking ward. So, andito na ako guys sa underground. Sa ROSA daw yung, yung training. So, hindi ko alam saan banda. Pero hanapin ko pa. Meron pa naman akong oras. So, ay, hindi dito. Mali. Balik tayo. Dito sa hospital namin guys, merong dito, mga Filipinos din maliban sa akin. Yung isa is andun sa OR. Tapos yung iba is varahengkilo sila or yung reserved sila na nurses. Kunwari may mga kulang na nurses sa ibang department. Ayun, sila ang nag-take ng shift or mga floater or tawag yan. Parang floater, yung ganun yung trabaho nila. And tapos na nga yung seminar ko guys. And it was fun. Dami ko rin natutunan kung ano dapat mga gawin ko for mentoring those Filipino students na darating sa ward namin. So, I would be of greater support sa kanila para hopefully mapadali yung kanilang transition or yung paano ba tawag doon. Yung pag-learn nila doon sa ward namin para maintindihan nila. Kasi, nung ako nag-aral, wala akong ganito. Wala akong mentor na tumulong sa akin para ipaintindi sa akin. And to support kung ano pa yung mga dapat kong kailangan. Kasi nung practice ako guys, parang napakahirap sa akin kasi finish nga siya. Tapos mahirap talaga yung language. Yun lang naman talaga. Anyways, I'll be talking more about my experience yung working ko dito in Finland as a nurse. And paano yung mga naging transition ko na nakapagtrabaho ako. Doon na-share ko na yung iba, but I'll make another video kung how I did it na makapasok sa specialized care dito sa Finland. Anyways guys, ngayon tapos na yung colutus ko or yung seminar ko. Pupunta naman tayo sa favorite place natin, di ba? Parang meron akong flu na ewan kasi nilalamig ako. Pero anyways, okay naman ako guys. After ng colutus is pupunta tayo dun sa favorite place natin. Siyempre, dun tayo mag-grocery tayo kasi day off natin. So pupunta tayo doon sa Hävikirua Kapaita para mag-grocery.
Tara na guys, punta na tayo doon since malapit na lang man ako doon. Nandito na ako sa may city banda kaya direction na tayo doon sa Habikiro Wakapaika. Hi guys, andito na ako sa pila. Sobrang aga ko today kasi nga early din natapos yung seminar ko. So konti pa lang yung tao dito ngayon. And malamig today kahit na walang snow masyado kasi sobrang mahangin guys. Ganito dito kapag mahangin, malamig din. Pero kapag may snow tapos hindi mahangin, hindi naman siya ganun kalamig. Siguro mamaya pa magsisidatingan yung mga tao dito guys kasi nga medyo masama ang weather. Parang magbabagyo guys na ewan. Ang daming mga puno na natumba ngayon dito sa Finland kasi nga sobrang malakas yung hangin. Nanyo yan may mga sanga na nahuhulog. Pang 10 ako sa pila guys. Binalot ko na yung ulo ko kasi wala akong dalang bonnet nandoon sa car. Pero yeah, bukas na yung door. So pasok na tayo. Bili na tayo ng Habikiro Waka. Sobrang konti ng tao today as in. Pang 10 talaga ako sa pila. First time ko na sobrang malapit na talaga sa pinto ba. Meron sila mga tinapay doon sa table guys. So meron ding lalagyan. Grabe guys, sobrang bigat. Sobrang dami kong gulay yan oh. Sobrang daming asparagus, may pakape pa, may broccoli. Gihang ako. Pero uwi na muna tayo ng bahay guys kasi sobrang dami nitong gulay. Dinamihan ko kasi ikinuha ko din si tawag nito, si Carlos saka si Eliza kasi mahilig sila sa gulay guys. Kaya dinamihan ko na para sa kanila din. 3 klase lang na tinapay ang kinuha ko but sobrang dami talaga, jackpot tayo ngayon. Guys, yan na yung aking mga grocery today. Sobrang bigat, sabi ni Nico. Sobrang madumi talaga dito sa labas namin guys, tingnan nyo. Sobrang daming basura dito na kailangang itapon. And yan na lang yung naiwan namin na firewood na gagamitin namin for this entire season. Pero pasok muna tayo sa loob ng bahay kasi medyo malamig na naman ulit. And para mapakita ko na sa inyo ano yung mga napamili ko doon for worth 10 euros sa Habikiro Wakapaika. Let's go! Oh, what a feeling! This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 Oh, what a feeling! what a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 I happy. can't explain. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Sobrang dami nang napamili ko doon today guys for worth 10 euros sa Habikiro Wakapaika. Sobrang konti lang din ang tao na nagpunta today. Siguro dahil sa weather kasi sobrang mahangin talaga today guys and parang merong bagyo. And doon nga sa city may mga puno din or mga stems ng puno na nahuhulog, nagsisiliparan guys as in. Pero ito na nga, isa-isahin natin yung mga napamili ko today doon sa Habikiro Wakapaika or sa food waste for worth 10 euros. Sobrang dami nito as in. Unahin natin dito na side guys. As in, sobrang natuwa ako na nakita ko itong mga inkivari or itong mga ginger. Walang pumapansin nito doon guys. Alam nyo ba, this is luomo. Diba, sabi ko sa inyo, pag luomo, it's organic. So, kumuha na ako nito guys, 6 packs ito ng organic na garlic. Organic na inkivari or ginger. Tapos, meron din dito guys, itong mga organic din ito, pero hindi na siya nakabalot. Andoon siya sa pinaka-last na portion ng mga boxes na pwede kang kumuha as much as you can. Kinuha ko talaga lahat ng yung ginger guys kasi
gagawin namin tong ginger shot ni Nico kasi ito yung magandang gawing pampaganda ng boses. Charot lang. Hindi, pampatanggal ng mga kati-kati sa mga tutunlan guys kapag meron tayong mga ubo, sipon, ganyan. So, mabisa ang ginger sa mga ganyang bagay. Kaya kumuha ako na marami nito and sobrang natuwa din naman talaga si Nico kasi nga, mahal din kasi yung ginger shot na binibili namin sa store. It's almost 6 euros. Pero imagine mo to, sobrang daming ginger nito, di ba? Tapos haluan lang namin siya ng fruits, of course, para hindi siya masyadong ganong katapang yung lasa ng ginger. So, meron ako ditong mixed fruits, guys. Meron tayong banana. Konti lang yung banana na kinuha ko this time. Tapos, meron tayo ditong mga cat-cat. Tingnan nyo, guys, itong cat-cat. Andun siya sa Haviki kasi nagkaganyan yung kanyang other side, oh. Pero pag tinanggal mo yung balat niya, guys, kasi balat lang naman ang problema nito, okay pa yan siya. As in, tapos, itong mga apples din, guys, yan, oh, konting diferensya. Nasa Haviki na siya. Pero, ito is gagawin namin siyang juice or ihahalo namin siya together with this ginger para hindi siya ganun katapang talaga yung lasa. Tapos, meron din akong nabili doon, guys, na tawag nito, chili heat, Santa Cruz chili and sea salt. So, meron siyang sili tapos asin. Ito, pwede mo na itong gamitin pa para sa mga panluto o kaya sa chili oil, di ba? Tapos, meron tayo ditong truffle. Mamahalin ito ba truffle? Oh, summer truffle. Ayun, andun siya sa Haviki. So, kinuha ko kasi gusto ko siyang itry sa mga pasta or sa mga iba pang lutuin, di ba? Mahal ang truffle pero andoon siya sa Haviki Ruacapaica. Ito talaga ako natawa, guys. Ito, guys, is fish. Ito siya or yung tonicala or yung tuna na meron siyang oil. As in, guys, natawa ako dito kasi hindi pa man ito mag-expire sa 2028 pag ito mag-expire. Pero andun siya sa Haviki Ruacapaica kasi ayan, oh, naburles na, guys. Wow, naburles na si auntie mo. Nang tuwa siya sa Haviki, oh, di ba? Sana lahat ng dilata dito maburlisan ba kay para mapunta doon sa Haviki tapos mapamili natin, no? Tapos meron tayo ditong Tex-Mex or yung taco na kana fajita. Ito, gustong-gusto ito ni Anika for dinner. Tapos meron din tayo ditong salami panini or yung sandwich siya, guys, tinapay. So, definitely ito magiging dinner namin. Meron din akong napamili doon na dalawang sili. So, itong sili, guys, is idadry ko ito para maging chili powder. And, of course, ito talaga ang pinaka-jackpot, guys. Itong dalawang karne ng baboy yata ito. Binalot nila ito, guys, para magkasya siya sa lahat. Hiniwa nila and nirepack nila. And itong hindi karne ito, isda ito, guys. Isda, para siyang karne, pero yan, oh. Ito yung isda na ginagamit dito na pang steam. So, isi-steam natin to, guys. And napakasarap nito, oh my God. Uy, mahal kaya ang isda diri sa mua, guys. Kaya, napaka-importante na makabili talaga ako ng mga gulay tsaka isda doon, guys. Tsaka mga karne. Kasi sobrang mahal talaga nito. And this is Perentinan or yung traditional Finnish na isda na kinakain nila dito. Lepea kala. Ito, guys, sinesteam ito. Tapos nilalagyan lang siya ng salt and pepper. Kuha din ako doon, guys, ng palaman sa tinapay or itong salami. Tapos meron tayo ditong soup. Ito soup ito, guys, na karne. Tapos meron tayo ditong pasta na lactose free siya, guys, na carbonara siya na pasta. So, ilalagay lang ito sa microwave. Tapos, ready to eat na ito. Yung mga tinapay, hindi talaga yan mawawala. Pero, sobrang konti lang ang kinuha ko, guys. Unlike before na maramihan talaga. Kasi marami pa kaming tinapay sa ref or dun sa freezer. So, kumuha ako nitong mga croissant. Bahala mo sa pronunciation, Ana. Basta kay pan. Kasi ito yung gusto na tinapay ni Anika. Tapos, meron din tayo ditong pastelya or yung rice pie na meron siyang karne din sa loob. Tapos, meron din ditong croissant. Tapos, meron din tayong mga sweet buns dito and merong isa na itong color brown is, ano siya, guys, muffin. Tapos, meron ding 5 piraso dito ng mungkia or donuts. So, yung mga tinapay na kinuha ko, guys, is ito lang. 3 piraso na puy kula or yung oat na tinapay.
Dalawang ganito. Tapos, yung burger. Yan o. So, gagawa na lang ako or bibili na lang ako ng patty para sa burger na to. Tapos, cheese, diba? So, solve na ang pa-burger. Hindi tayo kakain sa labas ng burger. Dito na tayo sa bahay kakain kasi gagawa na lang ako. Of course, guys, hindi mawawala dyan yung mga herbs. Sobrang gaganda pa ng mga herbs. Tingnan nyo. As in, fresh pa kaayo gid ni siya, guys. Tapos, meron pa ditong coriander. Ayan o. Fresh pa kayong coriander. Ito is thyme ito, guys. Kumuha ako nito kasi idadry ko yung iba. Tapos yung iba is gagamitin ko sa paggawa ng pasta. Napakasayang na tinapon lang ito doon sa Haviki, guys. As in, nindot pagid kaayo siya. Tapos pwede man ito madry, guys. Tapos alam nyo ba na mahal din yung mga ganito. Mga almost 2 euros din yung mga herbs, guys, na fresh. And ito is mabuhi pagid na. Uy, as in, pwede rin siguro na ako rin nabuhi-buhi o no. Pero, ayun nga, sobrang sayang kasi andun siya. Pero, it's okay kasi nabili naman natin. Pero, ganito ang mga itsura ng mga herbs dito, guys, na tinatapon nila. Tapos, meron din ako napamili doon ng mga grapes, guys. 4 ito na package. Pero, yung loob niya, guys, is hindi na ganun kaganda. Yung iba. So, pipilian natin yan. Pero, usually naman, pag hinugasan ko to, and kakain si Nico and Anika, sila na rin mismo ang kukuha. So, tatanggalin lang natin yung mga sira-sira na ganyan. And the rest of it is still good. Tingnan nyo. Diba? Tanggalin lang natin yung mga sira-sira niyan. And it is still edible. Ayan, oh. Okay pa man jud siya. So, naalang din siya mga konting diferensya. But, pag kinuha mo yung diferensya niyan, ay, naku, busog na kahit ana niya. Kusog ra bagit kay mga unya, mga akong mga amo diri sa balay og fruits, guys, as in good, grabe. Maurot na nila dayon. Tapos meron ako ditong mga patatas, guys. Ito yung mga baby tomatoes. Actually, nasa bag ito. Tinanggal ko lang siya sa bag. Tapos, ito, andun siya sa Haviki kasi alam nyo. Ayan na kasi, guys, yan, nagsisitubuan na sila kasi spring na dito sa amin. So, kapag tumubo na yung mga patatas, guys, tatapon na yan nila. So, ang gagawin ko dito, lalo na ito, guys, yung mga green-green na patatas. Hindi namin kinakain yan. Ang ginagawa ko, sinistave ko yan, guys. Kasi yan naman yung itatanim namin. And yung iba din talaga is tumubo na. But it's okay. Pwede pa naman yan siya magamit. And yung mga previous patatas na nabili ko, guys, naka-store lang doon sa aming Athenian. Kasi very soon, makakapagtanim na talaga ng patatas kapag hindi na frozen yung lupa. Tapos, meron na naman tayo ditong garlic. 2 bags ng garlic. Andun siya sa Haviki kasi ayan o, tumubo na siya. Tanggalin mo lang yung tubo na yan. Tapos yung the rest na sa loob na yan. Kahit pa ganyan na yan. Pwede mo man yan maluto. Hindi man yan makahilo. Diba? Tapos meron din tayo ditong salad, guys. 2 salad. Tapos 1 bag ng carrot. So baka gumawa ako ng carrot cake. I don't know. Pag sinipag ako, guys. Tapos mga gisa-gisa, diba? Tapos, meron na naman tayo dito ang lumo tomati or yung organic siya na kamati. So, 2 boxes ito. Andun siya sa Haviki. I don't know why. Kasi siguro nagkaganyan na yung ibang piraso niya. Ayan. Meron naman talagang butas yung mga packaging dito, guys. It's just that kung minsan talaga yung handling ba, masisira na siya. Tapos, magkaganyan-ganyan na. Nagaras-garasan na siya, guys. So, hindi na siya papasa sa standard. Kaya, ano na siya sa Haviki. Pero lahat talaga ng mga packaging dito sa Finland, guys, for the vegetables and fruits, meron talaga yan siyang hungawan or meron talaga yan siyang butas. Ayan o. Kahit itong carrots, meron siyang butas. Ayan o. Meron talaga yung mga butas. Pero, yun nga, dahil sa hindi naman ganun karami yung customer nila sa store na yun, marami din mga pagkain na napupunta sa Haviki kasi nga hindi siya mahalin, hindi siya naibebenta. Tapos marami tayo ditong parsakali or yung mga asparagus. Andun siya sa Haviki, guys, kasi yung ibang piraso niya sa isa ka bundle, sample. Sa isang bundle, guys, like ito, ayan o, medyo nasira lang yung ibang piraso niya, guys. Pero yung sa taas niyan, pwede pa man yan makain. Tapos yung kanyang packaging, ayan o, nagisi na. Tapos yung ibang piraso nga, kunwari sa ilang bang piraso meron dito, 10 or 20 or 12 pieces. May ilang piraso na hindi na maganda, kaya andun siya sa Haviki Ruwakapayka.
Pero yung the rest of it, it's still good and pwede pa talagang magamit for cooking. Sobrang dami kong kinuha na gulay guys, itong mga para sa kali or itong mga asparagus. Kasi yung iba nito ibibigay ko kay Eliza and kay Carlos para makakain din sila guys. Hindi man namin ito maubos ni Nico guys, kami lang dalawa. So mag-iiwan lang ako ng ilang piraso para dito sa bahay. Tapos yung iba is ibibigay ko kay Carlos saka kay Eliza para makaluto din sila nito. Kasi lalo na yan si Eliza, gustong gusto niya ng gulay guys. Tapos, meron din tayo ditong hoisin sauce. Ayan, oh. Hulo, pares talaga ito ba? Ito, hoisin sauce. Tapos, garlic. Tapos, yung karne. O, diba? May pang stir fry na tayo. Tapos, meron pang carrots. As in, kompleto na siya, guys. As in, talaga, kompleto na. Tapos, meron din talaga tayo ditong grill house kastike or for grilling siya. Kahit nga ito, pwede siya pares dito sa karne na to for grilling. Kasi pang summer na siya, guys. Actually, andun siya sa Haviki, guys. Alam niyo bakit? Sobrang oily ito kanina. Kita niyo yung packaging niya. Parang naglama na siya sa mantika, guys. Kasi nabuhusan ito siguro ng mantika. Ayan, oh. Tiningnan ko, hindi naman siya open. And hindi din siya yung amoy ng sauce, yung nabuhos. Yung amoy niya is olive oil. Ito, oh. Napakasayang. Alam nyo ba, hindi pa ito mag-expire. Sa January 18, 2025 pa ito mag-expire. Pero kasi nga, nasira na yung kanyang packaging. Hindi na maganda yung kanyang presentation. Ayan, andun na siya sa Haviki Wakapayka. Itong juice, guys, andun siya sa Haviki Wakapayka. Alam nyo bakit? Nalustre. Ayan, oh. Ning luag. Oh, naluag na. Basta mga luagon na gani, guys. Oh. Basta naluag na gani guys. So, abot na lagi na sa Haviki Waka. Dito na siya 11 na siya. And this one is going to expire next year, January 24, 2025. Ayan o. Ayan o. Oh, naluspread. Kini siya guys, naluspread. Kini isa na burles. Halakalain niya sa mga words. Pero, as in, ano lang siya, nasira lang talaga konti yung packaging niya. Meron ako ditong 3 yogurt drink. Ayan. Dari na punta dapita sa pinakalikod na part. So, meron din ako ditong mga parsakali. Ano parsakali ba tawag ani guys? Nakalimot man ko, oy. What you call this one? Asparagus in Swamexi? Parsakali. Is a parsakali. Mauno ko tami kasi oli. Ang tawag pala ng vegetable na to sa Finnish, guys, is parsa. Tapos, ito is parsakali. Ito yung, tawag nito, broccoli. Ayan o, sobrang dami ko rin kinuhang broccoli kasi yung iba nga, bibigay ko rin kina Carlos para maluto nila, diba? Tapos, meron ako ditong gatas, guys. 2 gatas lang ang kinuha ko. Or 2 klase ng milk product. Isa is yung Luomo, Rasvaton, fat-free. Tapos, yung isa is yogurt ito. Tapos, of course, guys, hindi yan mawawala yung mga pakape nila doon. Yung mga coffee, hingin mo lang pag nakalabas ka na. Doon sa may cashier. Ayan, oh. So, marami kaming kape. Marami na kaming kape dito sa bahay. Sobrang dami na naman talaga namin pagkain. And I'm so amazed, guys, na palagi talagang napupuno yung aking bag. So, for those Filipinos na bago dito sa Lahati area, kung bago kayo dito, pumunta kayo doon sa Haviki Wakapayka. Puntahan nyo doon sa Kaupakatu 37. Yun yung address nun. And dala kayo ng cash, guys, and bags. And mamimili lang kayo doon kung anong gusto nyo na pagkain. Tapos, I assure you, guys, na sobrang bigat talaga ng bags nyo pag nakalabas kayo doon sa Haviki Wakapayka. Kasi sobrang dami talagang pagkain ang tinatapon dito sa Finland. Kasi nga, hindi na siya pumapasa doon sa kanilang standard. Yung isang workmate ko pala guys, dati siyang nagtatrabaho sa mga K-stores or yung mga co-market dito. So tinanong ko siya, bakit ba na sobrang daming pagkain ang tinatapon ng mga stores? Isa sa mga rason doon guys, aside sa nasira yung packaging or na papunta na pasira yung mga pagkain. Like example, hanggang ngayong araw lang siya, best before date siya ngayon or pa-expired na siya. Isa din is, hindi nabibenta yung mga Haviki Waka na yun kahit pa nilagay na nila ng 30%. Kasi nga, konti lang din ang mga customers sa area na yun. Kaya sobrang dami talagang pagkain ang naitatapon sa basurahan. Thank you so much guys for watching this vlog. I'll see you on the next one. Hey, hey! Natawa si Nico dito guys kasi nawalan lang ng damit.
hindi na mabenta. So, wala naman talaga siyang label na. Pero this is tuna sa loob na meron siyang oil. Yun pa yung pandikit niya, oh. Pero nawala na talaga yung kanyang label.